Naiintindihan po natin. Ngayon, hindi ko malubos maisip mabuti, baka mamaya drama yan. Hindi ko po kayo pinagbibintangan kasi may issue sa Kamara. Bigla-bigla na lang nagreklamo ang Senado. Which is tama, hanggang doon. Pero, biglang okay ang tsa-tsa. Biglang pumasok. Basta ang papalitan ay tungkol sa ekonomiya. Mahirap yan. Mahirap po yung ganyang usapin. Parang, teka muna, eto tanong. Kinontra nyo, eto pag-usapan natin yung Senado, kinontra ninyo yung People's Initiative di umano ng Kongreso na kayo dapat ang magsasalang di umano dahil sinabmit nyo yan, gusto nyong gumulong yan. Pero sa madaling salita, gugulong pa rin. Di parang ganun din, inalis nyo lang sa Kongreso, lumipat lang sa inyo. Ang tanong, eto tatandaan nating tanong, eto pinakamatinding tanong. Huwag tayong papaligaw dito. Usapan ng Kongreso, usapan ng Senado, asaan tayo? Asaan ka? Marami na nga dapat na mapalitan sa saligang batas natin ngayon dahil na nga rin sa nagpapatuloy ang takbo ng bansa at dapat makasabay sa panahon na kung saan lahat ay nag-iba na. Sa unang pagkakataon, nagsalita na nga din si Pangulong Marcos patungkol sa usaping charter change at tila nasupalpal dito si Romualdez matapos umanong pasaringan na dapat Senado ang gumalaw para dito at hindi ang Kongreso. Nakakapagtaka nga na tila pinapapaboran na ata ng Senado ang charter change pero mainly tututukan nga nila ang usapin patungkol sa ekonomiya. Samantalang issue nga ang tsa-tsa sa Kongreso kaya nga nagreklamo ang Senado. Bakit prioridad na ng gobyerno natin ngayon ang charter change raw? Napapanahon ba para palitan ang konstitusyon ng bayan natin? At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin araw-araw, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Finally, nanindigan ang Senado at nagsalita na rin si President Marcos nyo. May kadugtong President Marcos nyo. Good yan, good yan. But still, I don't like tsa-tsa. I will explain it to you later. Maniwala kayo sa akin o hindi, bahala kayo magdesisyon. Okay? Tuloy tayo. Sige. Subiri, fight. To avert a constitutional crisis between the House of Representatives and the Senate. And to make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Ayun, wala daw papalitan. Kung hindi, purely economic. Maganda yung sinasabi mo, si Buiri. Basta totoo. Okay? Ako, talagang dapat palitan na yung ating saligang batas. Marami na dapat palitan yan. Pero nakakatakot po yan. Yung sinasabi nyo purely economic. Naku. Although, hindi na ito pangungunahan di umano ng Kongreso. Isasali na daw ang Senado kasi nga nagsalita na si Marcos. Good yan, nagsalita si Marcos finally. But still, gusto ko sanang marinig sa bibig niya mismo. Yung mga ganitong kaimportante, dapat yan ay nanggagaling mismo, nakikita mismo, at lumalabas mismo sa bibig ni Marcos. But then again, okay na rin. At least, meron na siyang stand. Anong stand? Dapat Senado ang gumawa at hindi Kongreso. So, diyan pa lang, supalpal na si Tamba. Pero hindi pa rin. Duda pa rin ako dyan. Mismong si Senate President. Kasi, tama to si Maria Luz Dres. Mahirap pa rin paniwalaan to si Subiri Kampon pa rin nila ito Di ba? Mahirap. But then again, at least may andyan ang may good thing, but still, again,
And again, I'm not convinced. I still believe the timing is bad. Mig Subiri ang naghain ng resolusyon ngayong araw sa Senado para sa paggulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod yan ang issue sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista bilang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Kabilang sa pinaamyenda ng mga nasa likod ng People's Initiative ay pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara. Bagay na mariing tinututulan ng mga senador ayon kay Zubiri. Oras kasi na pag-iisahin ang boto ng Kamara at Senado sa Chacha, tuluyang mawawala ng boses ang 24 na Ito, tingnan na. Etong buong kwento niyan, papaliwanag ko sa inyo ng pasimplihin natin na madaling intindihin. Okay? Nanggaling ang People's Initiative, di umano, marami nagsasabi, including yung kapartido nilang si Senator Amy Marcos, na ito ay galing sa Kongreso. At syempre, papalag ang mga ang mga senador. Bakit? Kasi maiitsapwera sila. 24 lang ang boto nila. So, ibig sabihin, pinalagan nila ito. Pero pinalagan, pero tuloy pa rin ang Chacha. Naiintindihan po natin. Ngayon, hindi ko malubos, maisip mabuti, baka mamaya drama yan. Hindi ko po kayo pinagbibintangan kasi may issue sa Kamara. Bigla-bigla na lang nagreklamo ang Senado. Which is tama, hanggang doon. Pero, biglang okay ang Chacha. Biglang pumasok. Basta ang papalitan ay tungkol sa ekonomiya. Mahirap yan. Mahirap po yung ganyang usapin. Parang, teka muna, eto tanong. Kinontra nyo, eto pag-usapan natin yung Senado, kinontra ninyo yung People's Initiative, di umano ng Kongreso, na kayo dapat ang magsasalang, di umano, dahil sinabmit nyo yan, gusto nyong gumulong yan, pero sa madaling salita, gugulong pa rin. Di parang ganun din, inalis nyo lang sa Kongreso, lumipat lang sa inyo, ang tanong, eto tatandaan nating tanong, eto pinakamatinding tanong. Huwag tayong papaligaw dito. Usapan ng Kongreso, usapan ng Senado, asaan tayo? Asaan ka sa usaping ito? Sa madaling salita, papalitan nyo ang batas, kayo lang ang mag-uusap. Asaan tayo? Aasaan ang ordinaryong Pilipino? Yes, maganda ginawa ng senador, pumalag kayo, but still, your effort is not good enough. Dahil, People's Initiative yan. Kung galing pa rin yan sa inyo, political initiative yan, hindi galing sa amin. So, ang ginisto nyo, ayaw nyo, nagalit kayo sa Kamara, huwag kayong gawing salingkit. But teka muna, mga ano kayo? Kami ginawa nyo salingkit Sige nga. Mga Brad, asan tayo sa usaping yan? Kaya nakakatakot yan. Ilang ulit ko na to, magbabantay po kayo dapat. Yan ang usapin. O ngayon, iba na ang dating. Di ba? O biglang lulusot na. Dahil, andyan na ang Senado, papayag na lang ba tayo ng ganun-ganon? Wag! Mga Brad, mauuwi tayo sa budel-budel. Maraming lusot yan May isisingit dyan, ganyan-ganyan. Naku, hanggat hindi sinisingit ang taong bayan sa usaping yan, sila-sila lang yan. Ay, naku, makainom na nga lang. Mauuwi tayo sa budel-budel dyan. Kaya nga pinapasimple natin Kahit ano pang English gawin nyo, kahit anong isubmit nyong papel dyan, kahit anong gusto nyong gawin, pag hindi kasama ang taong bayan, naiintindihan nyo? Ganun lang. So sa usapin natin ito, isisigaw nyo lagi kasama ang taong bayan. Pag kayo magdi-decide yan, ano kayo, diktador? Kaya pinasisimple natin, sigaw nyo ngayon. Asan kami? Hindi karapatan nyo. Tandaan nyo ang tao
Ang mamamayan, malakas lang kayo before the election. After the election, puwe na kayo sa kanila. Ngayon, before the chacha, malakas kayo. After chacha, puwe na rin kayo ulit. Now, this is the time to speak up. Papayag ba kayo? Papayag. Ako, hindi. Kaya nga ako nagsasalita. Huwag kayo papayag. Wag natin paikot-ikutin tayo ng mga batas-batas nila. Bahala kayo sa batas ninyo. Isalin nyo kami, period. Di ba, Tita Liza? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Magkasabwat yang sina BBM, Subiri at Romualdez. Correct. Thank you, Tita Liza. Tuloy. Senador, kumpara sa mahigit 300 kongresista. Alam mo, lahat Ano? ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Ayun. May punto si Subiri. Maraming salamat Marilu Kabayoshi sa Stars. Thank you. Ngayon, ganin din yan. Aatake sila, magtatalo sila. Sa akin, drama yan. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan na nagdadrama kayo o hindi. It's not about it. Pero kung kayo lang ang maglalaban-labang, para sa akin, tatawagin kong drama yan. Sali nyo taong bayan. Patunayan nyo sa amin na lahat ng diskusyon dyan sa Chacha, kasama ang taong bayan. Napakadelikado. Pag hindi nyo, yan, it's all drama. Nang malaman ni Zubiri ang tungkol sa pirmahan para sa People's Initiative, humingi siya agad ng hiwalay na meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. He even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado. Tama yung sinasabi niya, divisive yan. Divisive sa senador at saka sa Congress. Totoo naman eh. Gagawin kayong tanga, gagawin kayong etchapuera, ba't ka muna? Diba? Tama yan, divisive. Tama si Marcos dyan, divisive yan. Pero teka muna, pag itinuloy nyo yan na hindi kami kasama, hindi na nga divisive, nagkaisa lang kayo. Anong kilalabasan nyo sa amin? Hindi kami ginawa ninyong salingkit? May mga gunggong itong mga ito. Tatandaan nyo, ang pinaka-importante dyan, yung taong bayan. Asaan na? Wag nyo kami inuuto, mga brad. Kami yung mga hindi na budel-budel. Okay? So, you don't utu-utuas. Kahit ganito kami. Ganito talaga kami. Oy, Spencer Lacalle, shout out sa iyo. Tama-tama. Mabuhay Spencer Lacalle. Diretso tayo. Harap din daw nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ng Chacha. Nitong January 11. Nakakatakot eh. Sila nag-uusap dyan. Mahirap, brad. At the end of the day, isa kulay niyan. Budel-budel yan eh. Diba? Hindi natin inuhusgahan sila. Pero, triangle opens yan. Hindi lang Senate, Congress people, mamamayan. Nagkaroon muli ng meeting ang mga lider ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Ayun, di ba? Sa kanila, may nabanggit si Subiri na ikukonsult sa taong bayan. Di ba People's Initiative? Maging mapagmatsyag tayo. Hindi po pwedeng basta papaltan yan. Sasabihin nila,
patungkol lang naman sa ekonomiya ang gagawin, etc., etc. Why, mahirap yan. Ha? No, tanong ko sa inyo, kayo na sumagot. Ilan ba sa pangako ang nagawa? Di ba? Pag nasingitan na yan, naging batas na yan, may magagawa pa tayo? Pag shoot na ang tsa-tsa, puwena tayo sa kanila. Huwag maniniwala sa pangako. Kailangan magsalita. Dahil dyan, prioridad na ng Senado ang charter change. Sa Biglang naging prioridad na patay tayo dyan. Ayan na talaga yung usapan. Ito na, ito na. Kumbagat sa kumbagat sa isang bagay, ulo-ulo na. Nakauma. Ano may ibig sabihin ng ulo-ulo? Ano na nakaumang na. Sabi ni Spencer Lacalle, the plan kasi nila, eliminate Sara, lahat naman sila dyan ay against sa Duterte. They just playing the people to show na may balance. Correct. Kaya, kahit anong pagtatalo, kaya nga po tama si Spencer Lacalle, napakatalino at napakagaling talaga niya si Spencer Lacalle. Kaya nga sabi ko, kahit anong pagtatalo nila dyan, whether it's totoo or hindi totoo, all drama. Sabi nga ng isang kanta, just selling the drama. Excuse me po, we are not the budel-budel group. You cannot sell us the drama. You know why? Because we ask for receipt. Resibo ang lagi naming hinihingi. I don't care about what you are going to say. I don't care about you selling the drama. I will not buy it. I want receipt. I thank you. Don't forget for 2025, Coach Oli for Congress. Ay, naku, nagkaloko-loko na. Hindi po ako tatakbo Basta, kailangan talaga sinasanay natin ng taong bayan na hindi mabilis mabola. Huwag tayong magpapabola. Kailangan hingi tayo lagi resibo, hingi tayo ebidensya, hindi pwede niwala basta-basta. Ito, pinag-uusapan na, konti na lang to. It's about time magsisigaw. Konti na to umapayag na Pumapayag ng Senado Don't sell us the drama. resolution of both houses number 6 na nilagdaan nila Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Miray Digawan, Yamanaka at Marilo Kaboyashi, maraming salamat po sa stars. Loren Legarda at Senator Sonny Angara, malilim lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim ng economic provisions na amyendahan. Hindi Yun lang, naniwala kayo dyan? Yun lang daw ang amyendahan? Yung tungkol sa education, etc., economic? Pangako yan Mapangako. Hanggat walang parte tayo. Hindi naman daw bubuksan sa foreign ownership ang mga lupain ng bansa. Hindi yan ang pakialam na. Ako, pakialam ko, yung extension Extension ng liderato, mga politiko, gagawing prime minister, gagawin tayong parliamentary, mawalan tayo ng control. Ay, ayoko yan. Huwag nyo kaming utuin dyan, Sigurado rin si Senate President Zubiri na kung lilimitahan lang sa economic provisions ang aamyendahan sa saligang batas, makakakuha sila ng sapat na boto o 18 senador para maipasa ito. Pangako rin ng liderato ng Senado, walang gagalawin sa political provisions ng ating konstitusyon at lalong hindi raw pag-uusapan ang term extension sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Yun. Hindi pag-uusapan ng kahit anong term extension. Panyemas kayo. Nadinig ko na yan. Sabi nga, hindi magdadagdag ng EDCA nagkaroon ng EDCA. Diretsain na natin. Mabiblame nyo ba ang taong bayan kung ayaw basta-basta maniwala sa pangako? Tanggalin nyo muna yung EDCA. Tuparin nyo muna yung pangako. Ako, duda ako talaga rin. Hindi ko talaga sasaktan to. Pasensya na po kayo. Huwag kayong magagalit sa akin,
Dito magkakaiba-iba tayo eh. Pero hindi ko sasakyan to. Hanggat palpak ang mga politiko natin, wala sa timing ito. Ako gusto ko ng tsa-tsa. Wala lang sa timing. Not now. Not now. Not in this kind of leadership. Ang tanong, payag ba si Speaker Romualdez na ang tanging gagalawin sa konstitusyon ay ang ilang economic Tingnan mo ha, o payag ba raw si si speaker na hindi siya magiging prime minister? Ha, hindi, yun lang ang gagalawin. Oh. provisions lang? Well, ang binabanggit niya palagi dyan lang naman siya gustong mag-amend dahil sa economic provisions. Relax naman. Gusto lang daw i-amend. Ang sagot ni Zubiri in behalf of Tamba, payag ba siya na sa economic lang? O yan ang sagot ni Zubiri. Ang gusto lang naman niyang i-amend dyan economic. Sinong naniniwala? Tungkol sa economy lang ang papalitan? Yan lang ang gustong mangyari ni Tamba. Pinsan nga niya, nilalaglag na siya eh. Naman? Talaga ang tingin niyo sa Pilipino, bobo. Sa bagay, nakalusot kayo sa budal-budal. Gusto niyong ulitin eh. Umaasa rin daw sila Zubiri na ngayong mismo ang Pangulo na ang nagsabing Senado ang manguna sa diskusyon ng tsa-tsa ay matitigil na ang pagpapapirma para sa People's Initiative. Paliwanag ni Zubiri, hindi magko-convene ang joint session para sa charter change. Hiwalay na pag-uusapan ng Senado sa pamamagitan ng Subcommittee on Constitutional Amendments ang mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Si Senator Sonny Angara raw ang napili na mamuno ng subcommittee at hindi si Senator Robin Padilla kahit siya ang chairman ng nasabing komite. Oras daw na hindi pumayag si Padilla na iba ang manguna sa usapin sa charter change. Baka bumuo na lang daw ng Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay sasali sa diskusyon. Kita nyo yun. No? May plano na sila eh. Ha? O kung hindi ro papayag si Robin na siya ang mag-head ng komite, ng diskusyon, as a whole na lang ang Senate. Ano ibig sabihin yan? Napag-isipan ng mabuti ito? Ha? Ako, ewan ko. Masama ang pakiramdam ko rito. Well, anyway, andyan naman yung mga kaibigan nating mga, not necessarily kaibigan. Ibig sabihin yung mga pinagkakatiwalaan natin, sila Tolentino, sila Bato, sila Bongo. Kaya lang, mahirap pa rin eh. Mahirap pa rin. Hindi basta-basta dapat sinusurrender ng mga mamamayan yung kanilang karapatang madinig. Dapat siya nagkakaroon ng debate. Ano ba dapat ipipresenta? Kasi tingnan nyo ha. Pag hindi natin inawat yan, at sila lang ang magdi-decide, ako, mga vloggers, kayo, mga viewers, lahat, etc., magngangawa lang tayo. Habang sila, pinaplansya nila. Alam mo mangyayari? I-ignore lang naman tayo eh. Hindi nila tayo papansinin. Magsisisigaw tayo dito, hindi nila tayo papansinin. Naiintindihan nyo? Delikado. Kailangan, habang binubuo yan, kung ano man yan, kasama ang taong bayan. Anong partisipasyon namin dyan? Kasi, ang dali namang sabihin na itong ginagawa namin ay para sa taong bayan at sasabihin, approve ang bayan ko rito. Teka muna, huwag nyo kaming utuin. Nangyayari na yan di ba? Pag may gagawing kalsada sa inyo ang mga local government nyo, anong sasabihin? Dumaan sa bidding. Ang tanong, talaga bang dumaan sa bidding? O, ang contractor niyan ay mismo yung mga politiko ninyo. Anong ibig kong sabihin? Ang dali na lang nilang sabihin, kasama namin ang taong bayan dito. Kami, ginagawa namin ang lahat para sa taong bayan. Nek-nek nyo. I will apply this to the principle of bidding.
Sa totoo lang, hindi ko man nilalahat, marami nangyayari ba ang bidding pag may proyekto? Oh. Anong punto? Dapat nakakapagsalita dyan. Dapat may debate dyan. Dapat naririnig yan sa social media. Live yan. May tao dyan. Nagsasalita. May mahirap yan. May bahala kayo. Ha? Basta, ako'y sinasabi ko lang ang aking, may umihina po ba ang signal ko? Valentina Domingo, maraming salamat po sa stars. Umihina po ba yung signal ko? Ay, naku, ano ba naman itong PLDT na ito? Maliwanag na pinaikot lang tayo ng taong bayan. O, sabi naman ni host, totoo, it will not solve the pangmatagalan na problem ng korupsyon. Atat na tat sila. Imbis na dinidiscuss dito, yung paano natin mapapababa ang bilihin. Ngayon, putok yan. Baka bukas, meron na naman silang ilalabas na video patungkol sa West Philippine Sea na binobomba na naman ng China yung barko natin. Ingat kayo baka mami magdilang anghel ako dito. Bakit? Para lusot na ito. Next na sila. Ang focus, ilalagay na naman nila ang focus ng taong bayan dyan sa West Philippine Sea. Tingnan nyo baka tumama tayo. Kasi ayaw nila ang focus natin dito eh. Kasi ano na yan gusto na nila mangyari yan. Sabi ni Buhay Canada 5 hello everyone, Coach Oli, naging spokesperson ng tarantadong Subiri. Nakipag-meeting, utal-utal naman. Subiri, traidor ng Mindanao people. Uy, galit na galit si Buhay Canada. Diretso muna tayo ang hirap nitong natin kalagayan. Naman ang liderato ng Kamara ang atas ng Pangulo sa Senado, kaugnay ng charter change. Pero ang ilang grupo, tuloy raw ang pangangalap ng pirma. Sabay pag-amin na nakausap nila ang House Speaker kaugnay ng kanilang hakbang. Nakatutok sina Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. Nako, tuloy ang pagpapapirma at nakausap di umano nila ang House Speaker. Aba, grabe matindi ito. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Ilang saglit lang matapos ang pahayag na yan ni Senate President Mig Zubiri, agad naghayag ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romualdez. Yung pagkasalita ng gano'n, na back up sila ng Presidente, ito si Zubiri, ang Senate, ito si Tamba biglang nagsalita. Tandaan ninyo, di ba, ang tagal natin pinagsasalita ito, ang tagal natin sinasabi, oy, ang daming kumakalat, ultimo yung pinsan mo, nilalaglag ka na galing sa'yo ang papirma, hindi ka nagsasalita. Ngayon biglang nagsalita, suportado ko yan. Biglang urong. Yung House Speaker ninyo, biglang umurong. Pambira, Ito ay sa aking opinion lang naman, ito ay nangangahulugan. Ang boses ng taong bayan, walang kwenta para sa kanya. Sinisigaw po yan ng taong bayan, nagrereklamo, tungkol dyan sa pirma na yan, hindi siya nagsasalita.
pagsalita ni Zubiri na backup siya ni Marcos, ayan, nagsalita. Anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig niya sabihin dyan, wala akong pakialam sa inyo mga Pilipino, basta ako kung ano ang makukuha kong suporta kay Marcos, doon ako. Aba, mabigat yan. Oh. Ang pinapakinggan lang nito, politiko, si Zubiri. Partikular niyang binanggitang inihain ng Senado na resolution of both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng konstitusyon, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Naks! Kayo naman, papakinggan nila ang publiko. Okay. Tanungin ko kayo, sige, pakilagay ninyo dyan. Pati sa manunood ng replay, pakilagay nyo dyan. Naniniwala kayo kay Tamba na papakinggan niya publiko? Kung sabihin ng publiko, ang lakas na nga ng sigaw ng publiko, ayaw kanilang speaker eh. Hindi ka pa bumaba dyan. Sige nga, naniniwala ka kay Tamba? Oo, kung naniniwala. Kung hindi, hindi. Pakilagay nyo lang po dyan nasa comment section. Pati na rin yung hahabol at manunood ng replay. Nako, basta ako hindi ako naniniwala. Ngayon, kung naniniwala kayo kay Tamba, good luck. I don't believe in budel-budel. Noong nakaraang linggo lang, may mga nagpalagda umano ng suporta para sa charter change kapalit ng umano'y ayuda na pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara. Ikaw naman umiipal pa itong Makabayan na to, pistine. Wag na nga. Ako kahit kumukontra to, pasensya na po Ito, kumukontra ngayon di umano sa gobyerno, daw. Lahat naman kinontra niyan eh. Wala akong tiwala dyan, bahala ka dyan. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan. Dami mong naririnig na report, dami mong pasabog, wala ka nga napapatunayan, wala ka nga ebidensya. No, laglag nga yung kaso mo kay PRR din, dami mong naririnig, napakagaling mong babae ka. Tita, pasensya na po. Hindi ko tita. Epal din kasi to. Sa DSWD. Ewan ko ba ba't ang lakas nito palabas sa TV? Ano bang meron mainstream media pa na yung labas? Napakalakas ata nito sa Congress. No? Pag payout, ibig sabihin, bibigyan ng pera na. Kabilang sa gustong paimbestigahan ang paglaki ng budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng mga plebisito, referendum at eleksyon mula sa 2 billion pesos sa 14 billion pesos. Laki ng dinagdag, no? O, sa pinaghahandaan na eh. Yun yung sinasabi natin na paano naging People's Initiative, naghahanda kayo? Ang sagot nga ng mga senador ngayon, parang naka-ready na eh. Aba, ano to? Selling the drama? Gusto rin itong ipatawag ang mga grupong nangangalap ng lagda para sa Chacha. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang Nasasayang yung pondo no napupunta sa kanila, no? Dahil lagay na natin sa mga sa mga rebelde. Hindi. Ayoko ng mga rebelde. Ano lang po yun, dapat ilagay natin doon sa susupili ng mga rebelde, di ba? Susupili yung mga CPP, NPA, di ba? Franz Castro. Doon natin ilagay ang pera. advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pero malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Ang sinasabing pangangalap ng lagda na namonitor sa iba't ibang lugar nangyari raw sa kanyang distrito sa Antipolo pag-amin ng isa mismong kongresista. Pero Si Akop. Distrito ni Akop. Merong pirmahan. Pakinggan natin paano didepensahan ni Akop yung kanyang sarili. wala umanong direktiba ng liderato ng Kamara at I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. Naniniwala kayo doon. Meron di umanong pirmahan
sa lugar mismo ni Akop, pero sisiguraduhin daw niya sa taong bayan, walang bayaran. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo. Hindi, naniniwala ba kayo? Oh. Pero eto yan. May bayaran o walang bayaran, hindi yan people's initiative. Political initiative yan eh. Bakit kanyo? May nagpapapirma na ang gumagalaw ay nasa gobyerno. Hindi naman yung nag-usap yung yung simpleng mamamayan, gaya mo, gaya ko, ay kailangan palitan natin. Magpirma tayo. Pagalawin natin to para maudyok sila. Yun ang people's initiative. Kaya nga people's initiative galing sa tao eh. Isang galing ba yung pirmahan na yan? Galing yan sa inyo eh. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Kaya may bayaran, kaya walang bayaran, huwag nyo kaming ututin. Hindi galing sa taong bayan yan. You can go there in my district. Pero yun nga, questionable pa nga eh. Do you still believe him? Na wala? Nasa sa inyo yan. Basta ako, kung naniniwala kayo, iboto nyo pa rin. Sa mga taga-Antipolo, dapat tinatandaan nyo politiko nyo. Sa mga taga-Antipolo, nasa distrito niya, kung naniniwala pa rin kayo sa kanya, iboto nyo. Pero kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi nitong congressman na to, sa 2025, doon kayo bumawi. Nasa inyo yung desisyon. Maraming salamat, Lina Garcia, KM Vlogs. Shout out po watching from Tampa, Florida, USA. Thank you po sa kusang loob, Lina Garcia, KM Vlogs. Pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground, especially in the D and E segment of our voting population. Paano yun ang nabibigyan? Hindi kaya. Ako'y nagtatanong lang naman. Wala, tuloy. Ibig sabihin, lumalawig pa rin yung kanilang pagpapapirma. It's gaining grounds, especially sa mga D and E. What do you expect? Marami nga sa atin, wag po kayo ma-offend sa akin marami sa atin na budel. Na budel-budel. Diyan sa class na yan, D and E. Hindi man lahat, marami. Tuloy pa rin ang pirma. Talagang sa tingin ko, sa aking opinion, napakatuso talaga nitong Kamara. Talagang i-etchepuera nila dito ang Senado. Ang taas ng tingin sa sarili. Isipin mo yung may mandato galing sa buong Pilipinas na boto, gustong tanggalin at gustong manduhan itong mga congressman na ang bumoto lang naman sa kanila ay yung kanilang distrito. Ganun po kataas. Ganun po ka-control freak. They want control. Ang tindi talaga nito. But anyway, it shows na gumugulong po ito. Nakakatakot na po kasi tapos ngayon sumasang-ayon ng Senado. Hindi natin alam kung anong kakahinatnan nito. But then again, ang kaya lang natin gawin, tayo yung magsisigaw. Malupit na ito. We have gotten at least
30% of the needed signatures. Yun ang pinagmamalaki. Oh. Napakaliwanag pa sa liwanag ng araw. Oh. 30% nila. Again, every day, it shows they are serious about this. Kaya dapat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo dito. Hindi ko po, ulitin ko, wag po kayo ma-offend. Pero talagang alam naman natin pag nakuha nila yung class DNE. Ang dami po niyan. Ang hirap na po. At sila po yung mga sensitive pag nabigyan ng ayuda. Huwag na po natin paikot-ikutin. May mga ayudang binibigay, may binabigay na pera. Oh. Sinabi na rin mismo ng kaalyado nilang pinsan pa nila. Huwag na nating lokohin. Kaya, ang hirap na pigilin. Class E lang, hirap. Sa dami niyan. Yan ang karamihan ng Pilipino. Sa dami niyan. Tapos tayo. Ang laking gulong nangyari nito, no? Dahil sa pagkakamali ng marami ng 31 million noong 2022 election. Ngayon, ang hirap ng awatin. Our target is to finish everything by June of this year. 12% ng lahat ng botante at 3% ng mga botante sa bawat distrito ang kailangan malikom sa People's Initiative. Ayan, no, ang dali nun, ha? Teka mo na, ha? 12%. Ito, ha? Para umusad, yung People's Initiative, kailangan ng 12% ng total voters. Ang dali po niyan. At 3% lang. So, halimbawa, sa isang distrito, may 100,000 na botante. 3,000 lang ang pumirma. Okay na yon, bawat distrito. Pag yan, hinawakan at binuhusan ng ayuda, ng pera, at kinontrol ng mga barangay captain, congressman, ang napakadali niyang 3% na yan. Nakita po ninyo kung ano ang nagawa nating hukay? Ang lalim po. Simpleng-simple sa kanila yung 3%. Ilan po ang Class E natin? Mapapirma lang nila yung Class E. Kahit tayo magbunga nga dito, wala na tayong magagawa. Oh. And sa aking opinion, lagpas po 3% ang Class E natin. Doon pa lang, yun lang ang kanilang kontrolin, tapos na eh. Tapos na ang boxing dito. Kung titingnan nating mabuti, planchado na eh. Planchado na nila. Ay, galaw-galaw po mga Pilipino. % ng mga botante sa bawat distrito ang kailangan malikom sa People's Initiative. Wala umano silang ibinibigay na pera sa mga pumipirma. Para sa GMA Kung kayo naniniwala doon, bahala kayo. Wala daw na binibigay na pera. Pero ang dami ng reklamo eh. Oh, wala pa rin. Ewan ko sa inyo. Ha? Sabi ni Karil, ginigisa lang ng sariling pera ng sambayan. Halimbawa, magbibigay sila ng pera sa taong bayan. O dyan sa People's Initiative. Paayuda, paregalo, kung kano man. Kasi iiba-ibahin lang nila tawag nila dyan eh. Ganun pa rin yun. Pera nyo pa rin yan. Pera pa rin ng nating taong bayan yan. Next tayo. Si Senator Amy Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Eto, laglagan time. Ha? Yung komentaryo ni Senator Amy
sa posibleng gustong pagtakbo ni Speaker Romualdez, ni Tamba bilang presidente. Alam mo, Tamba, Speaker Martin, dapat sagutin mo yung pinsan mo. Nilalaglag ka eh. Kaya na naman siya, tahimik na naman siya. Oh. Hindi niya sinasagot si Amy. Oh. Alam mo, yung style ni Tamba na yan, na hindi niya kinikibo, tahimik lang. Kung hindi involved ang presidente o ang Senate president, hindi pa siya magsasalita. Nagsalita lang yan dahil nagsalita na ang presidente at saka Senate president. Ine-Echapuera. Tingnan nyo, ine-Echapuera nga niya si Amy. Oh. Ang dami ng binakbak ni Amy sa kanya, hindi siya nagsasalita. Binakbakan din siya ni Pulong, hindi siya nagsasalita. Diba? Anong ibig sabihin nun? Ine-Echapuera niya talaga. Mamimili lang siya ng papakinggan. Yan ba ang gusto niyong presidente? Si Tamba? Na walang pakialam sa inyo? Namimili lang. Kung hindi presidente o Senate president lang ang sasagutin niya. Pinalulutan ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman eh, hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan. Ay naku, may kumukwerdas sa iyo. Kaninong aso kaya ito? Hindi. Okay naman daw si Martin eh, pero parang iba. May parang kumikwerdas. Ibig niya sabihin ni Senator Jaime, parang may ano. Sa madaling salita, parang aso. May kumukumpas. Kaninong aso kaya ito? Naku, kakatakot yan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Mismong pinsan mo nagsabi sa'yo, siya ay patawag mo dyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Kulang na lang sabihin. Ito, sabi ni Senator Amy. Ayan si Speaker Martin. Pabanjing-banjing lang yan eh. Kung bagat sa madaling salita, kaibigan ko yung yan, parang, alam mo hindi niya ganito sinabi ha, pero parang ganito. Sa aking opinion ang dating yan, yan si Tamba, wala yan. Alangkenta yan. Okay lang yan, pero ganyan lang yan, pabanjing-banjing. Sa madaling salita, baka puro concert ang pinapanood nito, tsaka racing. Parang gano'n pabanjing-banjing. Hindi seryoso. Kumbaga sa isang binata, happy-go-lucky lang yan, wala yan. Ngayon, biglang biglang may pinaglalaban na para sa bayan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Pinsan mo mismo nagsabi, ka-unity mo mismo nagsabi. Tamba, pabanjing-banjing ka lang. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Siguro may tumutulok, may umuudyok. Biglang May bumubulong, Tamba, magiging powerful ka. Eto gawin mo. Tamba. Baka ganun ba, Senator Amy? Nagtatanong lang ako, ha? Para may umudyok, eh. Bulong ba ng yan? Bulong ba ni taning yan? ganito na, nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng Senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Yung staff mo, Tamba, nagtutulak. Naku, pusher pala. Pusher. Nagtutulak ng signature ang mga staff ni Tamba. Galing kay Amy yan, pusher of signature.
Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una nang ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng Kamara ang pagrebisa sa mga economic provisions. Iyan na naman tayo sa economic provision. Hindi ako naniniwala dyan. Economic provision. Patapusin muna natin yung 2025 election. Pwede. Baka pumayag pa tayo eh. Ako, yan lang nakikita ko dyan. Kasi magkakaroon ng 2025 election. Bago natin asikusihin yung tsa-tsa na yan. Kasi alam nyo kung bakit. Para makapasok po, malay natin, by that time, ang speaker, kung tatakbo, si PRRD, baka maging speaker. Saka natin, kailangan natin ng numero sa Congress at numero sa Senado. Kaya, as for me, postpone muna yan. Election muna. Kaya sasabihin, hindi, Coach Oli, kakapusin sa oras. Anong gusto nyo? Minadali. Pero, magiging prime minister yan? O kapusin tayo sa oras, di baling matagal, basta sigurado naman. Ako, doon na ako sa matagal. Kaysa mamadaliin natin yan, tapos wala tayong magagawa. Pero bago magbagong taon ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinangunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon na nagsusulong ng tsa-tsa. Naniniwala naman si Amy na ang pagsusulong ng tsa-tsa ay hindi nagmumula sa kanyang kapatid. Una na anyang sinabi ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na imposible ito para sa isang bansa na bumabangon pa lamang mula sa epekto ng pandemya. Kung hindi yan galing kay Marcos, tigil nyo na muna yan. Pwede ba? Pakiusap natin, tigil nyo muna. Kasi, ayaw ko. Basta ako, walang tiwala. Hanggat wala sa usapin, hindi kasama ang taong bayan, tigil niya muna yan. Ito sabi, nice Coach Oli News PH, dapat nandyan si PRRD, Bantag, Tebes, sama na din ni Boss. Kailangan, natin ang numero. So, election. Election muna. Okay, next tayo. Ito, gusto ko lang pag-usapan to. Matindi na, maiba naman tayo. Video ng road rage ang kumalat online, sangkot ang iisang motorista sa Quezon City. Ang lalaking notoryo sa away kalsada, pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ito, pinakasiga ata ng bansang Pilipinas ito. 3 road rage na nakuhanan ng kamera, iisang tao. Kung merong mga taong kinarir ang budel-budel, ito ang taong kinarir ang pang-road rage. Mix me. Coach Oli, tanga na lang ang magtitiwala dyan kay Amy at Niwig. Ay, correct. Ako, hindi ako nagtitiwala. Hindi ako tiwala dyan. Mix me, maraming salamat po sa super chat at sa kusang loob. Thank you po from Japan. Thank you po. Ako sangayon ako. Hindi ako tiwala dyan. No? At pinapakinggan lang natin si Amy, pero hindi ko sasabihin sa inyong iboto. Kasi ngayon, importante, kinokontra niya itong tsa-tsa. Thank you, Mix Me. Balik po tayo. Galit
Nagalit na kinompronta ng lalaking yan ang driver ng isang kotse sa Fairview sa Quezon City. Viral sa social media ang video na yan kuha noong January 12. Oh, video nung January 12. Oh, si Kuya. Galit na galit. Sandaling lumakad ng lalaki palayo at bumalik na may hawak na pamalo. Ay, kaya pala matapang. Yan ang mahirap sa tapang-tapangan eh. Ha? Oh, may hawak na pamalo. Pasensya na. Pasensya na ka ako. Wala ka mali ako, wala. Ang layo-layo naman, bro. Magot ka muna. Kuya, ako sagutin mo. Marunong ka ba ng Muay Thai? Nagta-taekwondo ka ba? Nagre-wrestling ka ba? Kasi ang atapang mo parang ang lakas-lakas. Sa tingin ko naman, yung katawan mo, hindi mo naman kasing laki si Boss Dada TV. Hindi. Ang liit naman ang katawan mo. Ang tapang nito. Ano kaya ang alam nitong martial arts? Nag-MMA kaya ito? O dahil matapang dahil nakakuha ng tapang doon sa kanyang pamalo? Tapang-tapangan si Kuya. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na, ako mabilis. Pasensya na po. Sino mo nagpapasensya na, oh? Bastos. Kahit humingi na ng pasensya ang mga sakay ng kotse, hindi nagpatinag ang lalaki at pinaikot-ikot ang dalang pamalo. Ay, sure. Magaling pala siya. Mayabang kasi may pamalo. Kuya, hamunin ka kaya ng suntukan, wala yan. Kaya mo? Yan ang sinasabi ko sa mga ganitong klaseng tao eh. Ha? Ako. Tama ng away mo, oh. Kung gusto mo, sa enforcer na lang tayo. Sa enforcer tayo, mag-police na lang tayo. Tao sa tao. Eh, ba't po may dala po kayong ganyan? Bawal ako yan. Kita kausap, siya kausap. Para iwas gulo, ang driver ng kotse umalis na lang. Police na lang tayo. Pero hindi pa pala ito ang unang beses na nasangkot ang lalaki sa away kalsada. Noong January 4, nag-viral ang video na ito, nakuha din sa Fairview, Quezon City. Isang kotse na Eto naman, pangalawa. Meron na naman siyang hinarang. may kaparehong plate number ang biglang huminto para harangan ang isang truck na nakagitgitan niya. Truck naman, ang sisigain. Kapal ng mukha nito nito. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sabihin mo. Baka ka na. Galit na galit at nagsisisigawan lalaki. Pilit niyang pinabababa ang truck driver. Itong mga ganitong nagro-road racing, nakakaabala lang kayo sa traffic. Traffic na nga ng Pilipinas. Mga piste kayo, kala nyo, ang sisiga nyo. Ginit-git ka ba? Umiwas na ako eh. Nagpalakad-lakad ng lalaki na tiyang hamon ng driver ng truck. Umiwas na lang ang driver at iniwan ang lalaki sa kalsada. Sa isa pang video Ito, pangatlo. Puro siya. Matapang si Kuya. viral, makikita siyang muli na hinarang isang passenger van at inaway ang driver nito sa Fairview. Binangsaga namang boy ng Fairview ang lalaki. Boy ng Fairview. Sa mga taga Fairview, tandaan nyo to si Kuya. Pag kayo binabahan nito, iingat na kayo, takbo-takbo na kayo. But anyway, alam mo, sa'yo, mamang Boy Fairview, ito masasabi ko sa'yo. Ang buhay, weather lang. Tapat-tapat lang yan, Brad. Huwag mong sabihin ikaw ang pinakamatapang sa buong Pilipinas. Huwag mong sabihin ikaw ang pinakamagaling bumaril. Huwag mong sabihin ikaw pinakamagaling sa MMA. May katapat ka rin, Brad. Alam mo, yung paglabas-labas mo ng pamalo, pag nakahanap ka ng katapat na may baril, pantay ang paa mo. Paano kung ang nakatapat mo may baril? Paano kung ang nakatapat mo marunong mag-MMA? Paano kung nakatapat mo marunong mag-Muay Thai? Kuya, ang pagkatapangan, kung kulang ka, hindi ka kayang isalba niyan. Tandaan mo yan, lulunurin ka niyang katapangan mo. Balang araw, madadali ka niyan. Mga kapulisan, it's about time. Tanggalan nyo ng lisensya yung mga ganyan. Kasi, alam mo, makaka-aksidente yan. It's either mapatay sila o makapatay sila. At kahit anong mangyari doon, abala lang yan. Isipin mo, pag dumipensa ka dyan, napatay mo yan, di abala pa. Itong mga road rage na to, siguro walang trabaho tong animal na ito. Hindi kasi kung may trabaho ka,
Hindi mo na pag-iintindihin yung ganito. Busy kang tao eh. Diba? Aabalahin ka pa. O pagpasensyaan mo na, gawin mo yung trabaho mo. Eh, sa tingin ko naman, matanda na ito eh. Parang walang kinatandaan. Dapat to maturuan ng leksyon eh. Ha? Sige, makahanap ka ng katapat. Okay sila oh. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Ang traffic sector 2 ng Fairview, napanood na raw ang mga viral video pero wala raw silang magawa dahil wala naman daw nagrereklamo. Hindi pwede na wala kayong magawa. Ano ba yan? Pwede naman kayong magreklamo, di ba? Kaya nga pagka-criminal act, People of the Philippines versus this and that, pwede kayong may magawa. Kayo mismo magsampa ng kaso. Huwag nyo na antayin magreklamo, may video na nga eh. Tanggalan nyo ng lisensya, saka siya magreklamo. Alam mo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Kasuhan ninyo, tanggalan nyo ng lisensya. Nang yang mama na yan, maalis sa kalsada, bago pa makapatay yan or bago mapatay yan. Kaya maraming matapang na ganito kasi mahina tayo eh. Puro na lang tayo, walang nagrereklamo. Oh. Kaya gusto ko si PRRD eh. Bibigyan ng leksyon yan eh. Yung mga ganito, dapat siyang binibigyan ng leksyon eh. Laban sa lalaki, tumanggi na rin sila magbigay ng pahayag. Habang ang Land Transportation Office, pag-aaralan pa ang bagong viral video. Nauna na raw silang nagpadala ng show cause order kay alias Mangboy ng Fairview dahil sa pagharang nito ng passenger van sa Fairview. Muli raw sila magpapadala ng summon pero wala pa raw sila natatanggap na formal na reklamo sa mga motorista. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag ng lalaking motorista sa mga viral video. Nagbabalita mula sa... Tapang eh, no? May hawak kasing pamalo eh. Ba't di niya magtapang-tapangan na walang pamalo? At tumani nga ito nagsabat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Nako, ayaw ko ng tsa-tsa ngayon dahil sa mga namumuno, lalo na si Tamba, Subiri at PBM. Pansarili lang ang iniisip, hindi para sa taong bayan. Tama ka, Oli. People's Initiative ang legal, hindi President Marcos Initiative, hindi Senate Initiative, at lalo, hindi Congressman Initiative, which are all in violation of the Constitution. We the people should have the initiative. Huwag magpaniwala sa kanila. Nasa loob ang kulo. Kapag nakalingat o nagwalang bahala mamamayang Pilipino, approved na pala. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.